Walang pagsidlan ng kasiyahan si Coach Tim Cone sa panalong itinala ng grupo ng Barangay Ginebra sa kabila ng pananalasa ni Junmar Fajardo sa nasabing bakbakan. Napag-usapan naman umano ng pamunuan ng PBA ang magiging laban ng Gilas at Australia kasama ang New Zealand sa second window ng World Cup qualifiers, kasabay ang pagpasok ni Kai Sotto at ang tila pagsalo ng KBL sa pamunuan ng SBP nang papirmahin ang una si Benny Boatwright na planong isalang ng Gilas bilang naturalized player. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng pagtatala ng malalaking numero ni Junmar Fajardo sa unang salpukan ng SMB at Gin King sa semis, kinuha pa rin ng grupo ni Coach Tim Cone ng panalo. Kaya naman tila walang pagsidla ng kasiyahan ng mentor ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Paige Javier ng ABS-CBN News. Hindi ka madalas mananalo kapag may 27 points at 23 rebounds si Junmar Fajardo. Hindi mo rin basta-basta natatalo ang SMB. Isa itong laban na talagang kinailangan namin paghirapan. Parehong na foul trouble ang mga big man namin. Ginawa nilang makakaya nila pero kahit ganon, naka 27 points at 23 rebounds pa rin si Junmar. Nakakamangha talaga kung anong klaseng manlalaro siya. Gayunman, masaya pa rin kami na nakuha namin ang panalong ito sa kabila ng napakahusay na laro ni Junmar. Totoo naman yung sinabi ni Coach Tim, di ba? Kung pumuputok ng isang Junmar Fajardo, kung nagtatala siya ng ganong numero, 27 points, 23 rebounds, delikado talaga ang isang kalabang kupunan, lalo na sa semis pa yan, di ba? Malimit na nanalo talaga sila yung SMB kapag ganon ang production ni Junmar Fajardo sa isang bakbakan. Pero sa laban ng SMB at Barangay Ginebra, kahit ganun katindi yung pinakawalan niyang performance, tinalo sila, di ba? So ano ang sikreto ni Coach Tim Cone? Actually, walang sikreto eh. Siguro pwede nating sabihin na naging matigas lang talaga ang Ginebra sa bakbakan na yun. Katulad ni RJ Barrientos, si Scotty Thompson, nagtala din sila ng malalaking numero sa nasabing laban. Si RJ kumumada siya ng 23 points at 7 assists. Si Scotty meron din siyang 22 points. Bukod dyan, kasama din sa mabibigat na problema ng SMB ng gabing yon ang pagputok ni Ralph Koo at ni Norbert Torres sa dulo ng laban. Hindi rin naging maganda shooting ng SMB sa ibinigay na free throw ng Ginebra sa kanila. Nagtala lang kasi ang SMB ng 15 sa 31 free throw na naibigay sa kanila, di ba? Ibig sabihin, palyado sila sa aspetong yun. At isa yun sa mga rason bakit sila napulbos ng Barangay Ginebra bukod sa pagkamada ng mga key players ni Coach Tim Cone. Nabuhayan ng SMB ng third quarter ng manalasa si Marcio Lassiter at CJ Perez. Pero hindi nila na-maintain ang momentum na hawak nila nung gabing yon. Kaya ang resulta, kahit malalaki ang numero ni Junmar, kahit may 18 points si CJ Perez at 12 naman kay Super Marcio, naitakas pa rin ng Barangay Ginebra ang minimithi nilang unang panalo sa semis na tatagal hanggang 7 bakbakan kung makakabangon kaagad ang SMB. Habang nagdidiwang ang Barangay Ginebra, napag-usapan naman umano sa year-end gathering ng PBA Press 4 ang magiging lagay ng Gilas versus Australia at Gilas versus New Zealand sa paparating na second window ng World Cup qualifiers. Bukod dyan, nabanggit din umano ang pagpasok ni Kai Sotto. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Nelson Beltran sa Philstar. Sa nakalipas na year-end gathering ng PBA Press Corps na dinaluhan ni na PBA Commissioner Willie Marcial at NLEX Team Manager Virgil Villavicencio, kasama sa naging topic ang Gilas campaign. Ang consensus, walang ibabatbat ang Gilas sa Australia at balikatan kontra New Zealand. Dagdag na forecast na maaaring lamang ang Nationals kontra Kiwis kung makakabalik sa laro si Kai Sotto. Real talk lang naman talaga, di ba? Mahihirapan talaga ang Gilas sa Australia. Nakita na natin sa mga nakaraang bakbakan nila kung paano ilang paso ng Australia yung Gilas Pilipinas eh. So hindi na siya nakakagulat para sa akin. Siguro, mas magugulat talaga tayo kung kakayaning talunin ng grupo ni Coach Tim ang Australia dito sa mga susunod nilang bakbakan. By the way, nakasked ang laban nila sa March 1 versus Australia po yan. Habang Feb 26 naman ang laban ng Gilas at New Zealand. Susundan ang nasabing laban ng Australia sa July 7 habang July 4 naman sa New Zealand. Yung Feb at March dito sa atin gaganapin yan. Pero yung July sked nila mga ka-playoffs sa home court na po yan ng New Zealand at ng Australia. Kaya mahalaga na magtala na sila ng panalo dito pa lang sa MOA Arena ngayong February at March. Kapag kasi ando na sila sa home court nila ng Aussie at ng New Zealand, mas magiging mahirap sa Gilas yung laban. Silipin naman natin ang pagpasok ni Kai Sotto sa hanin ng Gilas na nabanggit sa report. Una, siya ang magsisilbing kapalit ni Japet Aguilar sa gitna. Resign na kasi si Japet eh. So wala nang tatanggalin si Coach Tim para ipasok si Kai Sotto. Good news po yun para kay Coach Tim, di ba? Sa nabanggit ni Mr. Beltran na posibleng balikatan or posibleng manalo ulit ang Gilas sa New Zealand, malaki talaga ang chance po nun.
Nakita na natin dati kung paano maglaro ang Gilas kasama si Kai Sotto. Nung talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa MOA Arena sa nakaraang taon, kaya hindi na siya imposibleng mangyari talaga. Ang problema, hindi na yun ang hanay na ipaparada ni Coach Jude Clavel. Ibang hanay na makakasagupa ng grupo ni Coach Tim sa pagpasok ni Kai Sotto ngayong February versus New Zealand. Marami ng binagong New Zealand doon, habang ang Gilas nananatiling ganun pa rin yung lineup. Ilang players lang yun na bago. Si RJ at si QMB lang nakikita nating na bago sa lineup na sumagupa sa New Zealand nung time na nakuha or makuha nila ang panalo kasama si Kai Sotto. Pero sabi nga nila, bilog yung bola. Lahat posible mangyari kahit sa magiging laban ng Gilas at Australia. Kahit dihado ang Gilas, kahit sobrang tigas ng Australia, naniniwala pa rin tayo na may kakayahan naman ng pambansang kupunan para magtala ng isang matinding upset. Kung mahihirapan ang Gilas sa Australia, usap-usapan naman ang tila pagsalo ng KBL sa SBP nang papirmahin ng Korean Basketball League si Benny Boatwright matapos itong alisin ng Taipei Fubon Braves sa kanilang hanay. Banggit ng ilan, bakit walang PBA team na nagka-interes na papirmahin ito sa kabila ng aplikasyon ito bilang naturalized player ng pambansang kupunan? Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si PBA Insider sa kanyang official X or Twitter account. Medyo kakaiba na, parang nakahinga pa ng maluwag ang SBP matapos mailigtas ng KBL ang sitwasyon, di ba? Dahil ang 6'10 na kandidato sa naturalization ng Gilas na si Benny Boatwright ay makakapaglaro bilang professional sa Korea na malapit lang sa Pilipinas. Bakit kaya hindi na lang siya kunin at papirmahin ng isang kuponan sa PBA pagdating ng huling bahagi ng Pebrero kapag nagsimula na ang ikalawang conference? May sense naman, di ba? Bakit hindi na lang papirmahin ng isang kuponan sa PBA or posible ang SMB na dati niya kuponan para sa susunod na conference? Kailangan na nila ng import at sa tingin natin, fit na fit si Benny Boatwright dahil naihatid na niya dati ang SMB sa kampyonato. Sa ganung aspeto, mas mapapalapit si Boatwright sa Pilipinas. Okay, andun na tayo, nasa KBL na siya. Hindi siya napunta sa ibang liga katulad ng Europa or Amerika. Pero ang tanong, paano kung dun siya napunta? Ibig sabihin, mas mapapalayo si Boatwright na posibleng mahirapan ng Pilipinas o ang pamunuan ng SBP na makipag-negotiate sa kanya kung naglalaro na ito sa Europa o sa Amerika. Sa ngayon, hindi natin alam ang nakapaloob sa kontrata ni Benny Boatwright sa Daegu Kogas Pegasus. Pero isang malinaw, nagtala siya ng 8 puntos sa pagkatalong nalasap ng kanyang kuponan ng Daegu Kogas Pegasus sa kuponan ng Goyang Sono Sky Gunners na pinangungunahan ng isa pang player ng Gilas Pilipinas na si Kevin Kebao. So abangan natin ang mga susunod na hakbang para sa naturalization ni Benny Boatwright. So guys, maraming salamat.